God bless you, beloved teacher, Brother Albert, Ribalo. Tayo po'y manalangin na mahal. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Maraming salamat, mahal na Jesus, sa iyong matamis at banal na Espiritu, yung ibinuhos sa aming kalagitnaan. Salamat sa paglangis niyo po sa mga pag-awitan, sa mga pagko, sa mga awitan ng Jesus Finest, Direction Choir, mga tugtugan, inalangisan, sa pagbibigay. Salamat po sa mga naging matatapat. Sa pag-aaral salita, mahal na Jesus ko magpala, sa galaki lang ako magawa. Umasalam ako sa inyo, so nang dalamin amin na ginagalam na pastor. Bless us once again, Lord, through your word. Amin sinasaway lahat gawa ng kaaway. I bind you of Satan in the name of Jesus. Timon sa bilibang tao, kasal. Right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagsamba, walang iba para sa ating Diyos na makaparihas sa lahat. Walang iba ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Doble pagalan, aking binabot sa ating Malapastor, Evangelist Wildes Almeida, the end-time prophet of loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved Assistant Pastor, Wildes Almeida, our beloved Mama Dears, sa kanilang mga beloved children. Nabati ko rin lahat ating mga beloved co-preachers, beloved co-workers, mga instrumentalists, mga awit, ating mga livecast crews, control, sa ating mga minamahal na kapatiran. Magandang hapon po sa inyo lahat. Puri natin mga Pinoy. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kindly read the book of Genesis, chapter 19, verse 12 up to 13. Genesis 19:12 up to 13. Amen. Aklat ng Genesis, Kapitulo 19, talatang 12 hanggang 13. talatang 12 hanggang 13. At sinabi ng mga lalaki kay Lot, mayroon ka pa ritong kamag-anakan? Ang iyong mga manugang at ang iyong mga anak na lalaki at babae at ang lahat ng iyong tinatangkilik sa bayan ay ipag-aalis mo sa dakong ito, sapagkat aming lilipulin ang dakong ito dahil sa napakalakas ang kanilang sigaw sa harap ng Panginoon at kami ay sinugo ng Panginoon upang aming lipulin. Amen. Lest you be consumed in the iniquity of the city. Yan ang pag-aralan natin. Baka madamay ka sa kasalanan ng bayan. Baka mapahama ka kasama ng kasalanan ng bayan. Yan ang pag-aralan natin. Lest you be consumed in the iniquity of the city. Yan mahal. This is very important kasi dapat maintindihan natin na as Christians and children of God, we must be separated from the world. Amen? Dapat hiwalay talaga ang buhay mo. Hiwalay ang buhay natin sa sanlibutan. Baka mapahamak ka kasama ang mga hindi naglilingkod sa malapit. Yun ang ating pag-aaralan sa hapong ito. Sinabi ng lalaki kay Lot, ito mga anghel naman. Yung mga anghel pumunta doon sa Sodom and Gomorrah where Lot and his family live. Di ba? Doon sila na ninirahan. Si Lot at ang kanyang pamilya sa Sodom and Gomorrah. Pumunta doon yung dalawang anghel. Ano ang layunin? Bakit pinadala ng Diyos yung dalawang anghel? To give warning to the family of Lot. Bigyan sila ng warning and para makita kung gaano talaga kasama yung mga syudad na yan o syudad ng Sodom at Gomorrah. Kaya nung sila dumating sa syudad, sinabi ng mga lalaki kay Lot, ayun naman, yung anghel na yun,
Mayroon ka ba ritong kamag-anakan? Gaya ng Diyos minamahal. Pag niligtas ka ng mga Pilipino, hindi lang ikaw liligtas, pati mga kamag-anak mo. Gusto ng Diyos iligtas. Amen? That is very clear in the Word of God. Kaya, bago ka gumawa ng kasalanan, think it over. Kasi maraming madadamay. Pati nga mag-anak mo, dadamay. Pero pag gumagawa ka na matuwid, pati nga mag-anak mo, ililigtas ng Diyos. Ganyan sa Biblia. Ganyan sa Bible. Malinaw yan. Kaya na mahal, pinadala yung anghel to give warning. Ngayon din po, nagpapadala pa rin ng Diyos. Amen? Para masyado malakas yung echo natin, pakibawasan. Ngayon, in our time, the same principle is applied. Before a place is to judge by the Lord, bago hatulan ng isang lugar, God will send forth His angels, will send forth His servants to give warning. Pareho-pareho sa panahon ni Lot hanggang sa ngayon, magpapadala ang Diyos ng kanyang mga lingkod. In our time, pinadala at yung mga pastor, kasama yung mga itinalaga niya na kasama niya para mangaral ng gospel to give warning to all the people of the world in the last days na para maglingkod sila at hanapin ang katotohanan because the destruction that is written in the Word of God will surely come to pass. Lahat po yan ang nakasulat sa Biblia, magaganap at magaganap. Amen? Sinabi ng anghel, mayroon ka ba mga kamag-anakan? Ang iyong mga manugang, ayan, sabi ng dalawang anghel kay Lot, ang iyong mga anak na lalaki at babae, at ang lahat ng iyong tinatangkilik sa bayan, pag-alis mo sa dakong ito, pinapaalis sila. Ano sabi dyan sa 14? Lord, dumating na lang anghel, nagbigay, paalala kay Lot, 10 ng kanyang pamilya, at pinapaalis sila sa lugar na ito. Alisin nyo na ang mga, umalis na kayo dito, sabi ng anghel. Sa 14. And Lot went out, pakibilis lang yung paglipat ng talata para hindi tayo nakabala. At si Lot ay lumabas at pinagsabihan niya ang kanyang mga manugang na nagsagawa, na nag-asawa sa kanyang mga anak na babae at sinabi, magtinig kayo, magsialos kayo sa dakong ito, sapagkat gugunawin ng Panginoon ang bayan. Datapwat, ang akala ng kanyang mga manugang ay nagbibiro siya. Tinan mo. Lumabas si Lot at pinagsabihan ang kanyang mga kamag-anak, mga manugang, magsitindig kayo, magsialis kayo sa dakong ito, sapagkat gugunawin ng Panginoon ang bayan. Ngunit hindi po sila naniwala. Akala ng mga loved ones ni Lot ay nagbibiro lamang siya. Bakit yun ang kanilang naisip? Nagbibiro lang si Lot. Bakit din sila naniwala kay Lot? Isa siguro sa mga dahilan ay hindi magandang patotoo ni Lot. Amen? Praise the Lord. Bakit gano'n ang kanilang response? Para nagbibiro lang daw si Lot. Kaya, pag naglingkod tayo, dapat nakikita na honest tayo, nakikita ng mga tao na totoo yung ginagawa natin. Amen? Para pag nag-share tayo, mag-anak natin, maniniwala sila, nakita ang pagbabago sa atin. Amen? Diba? So, praise the Lord. Maybe one of the reasons why the in-laws of Lot did not believe him, because Lot is not very serious in serving the Lord. Hindi naman sinulat yan, pero makonklud natin dahil ang sinabi nung response to mga manugang niya, para nagbibiro lang si Lot. So, siguro yun ang nakikita kay Lot, parang hindi seryoso sa buhay si Lot. Kaya, totoo sinabi ni Pablo, lahat ng ginagawa natin, gawin natin na
para sa Malapino, para makita ng iba na totoo yung ginagawa natin. Amen? Praise the Lord. Kaya nga, hindi sila naniwala sa sinabi nila. Anong sabi niya? Tuloy natin sa 16. 15. Sa 15. At nang umumaga ay pinagmadali ng mga anghel sila. Gabi pumunta yung mga anghel, gabi. Nung nag-uumaga na, pinamadali sila. Magmadali kayo. Na sinasabi, magbangon ka, ipagsama mo ang iyong asawa at ang iyong asawa ng iyong dalawang anak na babae na narito. Baka pati ikaw ay madamay sa parusa ng bayan. Pinagmadali sila. Hindi pwede ang bayan ng Diyos manatili sa mundo ng kasamaan. Aalisin ka talaga dito. Aalisin ang anak ng Diyos. Amen? Kaya, do not love this world. That will be one of the obstacle na hindi ka makasama because you love this world. Pag mahal mo ang mundo, isa sa mga hadlang yan na hindi ka makasama sa babalik malapino. Dahil madadamay. Kaya sabi niya, lumabas kayo dito, madali kayo. Baka pati ikaw ay madamay sa parusa sa bayan. Ganon yan, minamahal. 16, ano sabi dyan? Tapwat siya ay nagluluwat. Nagluluwat. Ibig sabihin, nagtatagal. Tagal sila. Bakit kayo nagtatagal sila lahat? Mamaya malalaman natin. Bakit sila, sinasabi ng anghel, magmadali kayo. Pero sila, ang bagal. Ayaw ng Diyos na mabagal. Palapakan natin, malapakan. Amen? Hallelujah! Yung ginagawa natin, bilisan natin. Ayaw ng Diyos na mabagal. Amen ba? Bilisan mo mamuhay na may kabanalan. Bilisan mo maglingkod. Bilisan mo, ayaw ng Diyos na mabagal. Tumakbo ka na mabilis. Kung may magpapala, habulin mo. Pag mabagal ka, maunahan ka ng iba. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Ganyan sa Biblia. Ganyan sa Bible. Dapat alerto ka palagi. Lahat ng panahon, alerto ka. Hindi pwede pa bagal-bagal ka. Bakit? Mabilis yung kaaway. Kailan maunahan mo yung kaaway. Amen? Siya ay nagluluwat. Mamaya malaman natin why Lot and his family are lingering. Ang bagal nila, ang tagal. Despite na ang kaharap nila, anghel, ang bagal pa din. Mamaya malaman natin bakit ganyan sila kabagal. At hinawakan ng mga lalaki ang kanyang kamay. Hinawakan na. Kasi ayaw po magsialis. Ba't kaya? At ang kamay ng kanyang asawa, pati yung kamay asawa, hinawakan. At ang kamay ng kanyang dalawang anak na babae, pati yung anak na babae, hinawakan na. Dami ng kamay ng anghel. Dalawang anghel na yun. Apat na kamay yun, pero daming hinawakan. Sabag sa kanya ng Panginoon. At siya ay kanilang inilabas at siya ay kanilang inilagay sa labas ng bayan. Yan po yung nangyari doon kina Lot. The type, yung nangyayari doon ni Lot, yung kanilang paglabas sa Sodom at Gomorrah, ay tipo, parehong-pareho sa panahon ng pabalik malapit noon sa kanyang pagbabalik during the rapture. Parehong-pareho. Yan po ang mayayari during the rapture. Pag mamadaliin ka, ilalabas ka rito before He pours out His wrath in this earth. Bago niya ibuhos ang kanyang galit, pamamadaliin mga Kristiyano, pamadaliin, alisin dito. Ganon na ganon. Amen? And the message is sounding today sa atin. Kasi nasa end time tayo. Ang mensahe ng Diyos na napagmadali, nandito na. Pinamamadali ka na. Huwag ka nang pabagal-bagal. Amen? Kung mamuhay ka ng mabanalan, ngayon na, hindi bukas. Wala ka nang ititira sa buhay mo, sa puso mo. Buuin mo na sa pagsunod mo sa kalooban ng ating
mahal na Panginoon. Kaya, anong dahilan? Bakit ito sila lahat ay ang tagal-tagal? Ang tawag dyan sa English, procrastination. Ang Tagalog ng procrastination ay pagpapaliban, pagpapabukas-bukas, pagkaabala. Procrastination. Madalas ito ang ugali ng mga tao, ang mga Pilipino. Isa yan sa ugali natin. Namana natin sa mga Espanyol. Procrastination, saka na. Kahit kayong bayaran ng mga taxes, yan ang problema ng gobyerno natin. Kung kailan last din ang bayaran ng taxes, saka yung mga tao magbabayad. Kaya sabay-sabay. Ang haba ng pila. Kahit sa eleksyon, ang pagrehistro, di ba? Pagboto, kung kailan huling araw na, doon pala maglalabasan. Ang tawag dyan, procrastination. Saka na. Mamaya na. Bukas na. Isa yan sa mga nangyari dito kay Lot. Bakit yung mga hininawakan sila? Kasi meron silang procrastination na ugali. Saka mamaya na siguro. Baka naman hindi pa mayayari yan. Di ba? So, ano mga dahilan bakit may procrastination tayo? Saka na, pinagpapaliban natin yung mga dapat natin gawin na ngayon. Isa sa mga dahilan ay worldly entanglements. Ito nangyari kay Lot, and ay worldly entanglement. Sila po ay, pag sinabing worldly entanglement, condition of being deeply involved in the affairs of this world. Sila po ay na-involved sa mga gawain sa sanlibutan. Kaya hindi sila nagmamadali. Huh? Si Lot kasi ay mayaman sila sa Sodom and Gomorrah. Amen ba? Inamahal? Oh, kung alam niyo yung istorya dyan, yung Genesis, si Lot at saka si Abraham, ay pamangkin ito ni, yung father ni Lot, ay kapatid ni Abraham. So pamangkin ito ni Abraham, si Lot. Sila ay namumuhay doon sa isang lugar. Masyado silang pinagpapala. Sagana yung kanilang mga alagang mga hayop. Ang dami. Meron silang mga tauhan. Ganyan talaga ang matuwid. Pinagpapala ng Diyos. Amen? Isa yan sa mga katangian ng mga tuwid, pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. So pinagpapala sila, yung kanilang mga tauhan, nag-away-away na dahil sa dami ng kanilang mga hayop, mga baka, mga kambing, nag-away-away na sila, yung mga tauhan. Yan ang istorya lang, hindi natin binasa. Kinikwento ko lang sa inyo. Anong sabi ni Lot? Dapat walang pag-aaway sa atin dahil tayo magkapatid. Yan ang sinabi ni Abraham. Ganito lang ang matuwid, di ba? Di ba? Ang matuwid, ganyan. Dapat walang pag-away. Nandiyan sinabi yan. Dapat walang pag-away sa atin because we are brethren. Kaya si Abraham. Dapat ganun din tayo. Yung mga matuwid, ayaw ng away yan. Palapakan natin, malapay na. Ayaw ng matuwid ng away. Gusto niyang kapayapaan. Very clear in the Word of God. Basahin mo sa Biblia. Ayaw ng Diyos na nag-aaway ang kanyang mga anak. Pero bakit may Kristiyano nag-aaway? Ibig sabihin, dinadaya kayo ng kaaway. Yun ang meaning. Masakit mapakinggan. Pag nag-aaway ka, mayroon kang sama ng loob, may sabihin, dinadaya tayo ng kaaway. Pag anak ka ng Diyos, wala kang kaaway. Hallelujah! Mahal mo lahat. Kung wala ka pag-ibig, you are nothing. Hindi ako may sabi niyan sa Biblia. Ay iba, nagmamahalang sila kasi mabuti sa kanila. Pag hindi na mabuti, hindi nila mahal. Pareho din tayo ng sanlibutan. Sanlibutan, pag mabait ka, mabait sila sa kanila. Pag hindi ka mabait, sila masungit din sa'yo. Sanlibutan yun. Pag isano, iba. Kahit hindi mabait, mabait ka dahil anak ka ng Diyos. Iba ang panuntunan mo. Amen? Sabi ni Abraham, dapat walang away sa atin dahil magkakapatid tayo. Sige, maghiwalay tayo.
Yan sabi ni Abraham. Kasi marami na silang mga kayamanan eh. Mga hayop, ang daming halaga. Sige, maghiwalay tayo. Kasi nag-aaway yung mga tauhan natin. Nag-agawan siguro ng damo. O yung area, nag-agawan sila. Eh, amin to. Kasi dito kumakain. Nagkakagulo sila. Yan ang istorya dyan. Sabi ni Abraham, o sige, hiwalay tayo. Kung pupunta ka sa kaliwa, dito ako sa kanan. Kung sa kanan ka pupunta, dito ako sa kaliwa. Grabe ka matuwid, Abraham. Mapagbigay. Samantala siya ang tiyo, dapat sabihin, akin to, sige, diyan ka, dito ako. Hindi, sige, mamili ka. Kung saan ka, kaliwa ka, kakanan ako. Kung kanan ka, kakaliwa ko. Ganyan ka mapagbigay sa Abraham. Kaya siya naman ay napakamatuwid sa harapan ng Diyos. Amen? Ang Kristiyano, hindi lang Kristiyano dahil puro mabuti ang nangyayari. Ang Kristiyano ka, mabuti o masama nangyayari, pareho lang sa'yo. Ganyan sa Biblia. Pero pag Kristiyano lang tayo, pag maganda ang nangyayari, pag hindi na maganda, medyo hindi na rin maganda ang mukha natin, hindi natin naintindihan ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yan ang lagi sinasabi, mahal na pastor. Kasi nung nasa trials pa ng pastoral nung araw, wala talagang pagpapala. Siyempre, pag nag-meeting kami, nadidiscern mahal na pastor, yung mga mukha ng mga worker. E magsasalita agad yan. Ang totoong Kristiyano, may pagpapala o wala, pareho lang. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! So, ano nangyari? Pinili ni Lot yung kapatagan papunta sa Sodom and Gomorrah. Yan ang kayang pinili. Medyo may pagka, ano to si Lot? May pagka, ano doon? Biro mo, yung tiyo niya, inunahan pa niya. Kinuha niya yung matabang lupa at yung kapatagan. Siyempre, pagkapatagan, maganda yan para sa hayop. Di ba? Si Abraham, very humble. Oh, sige, yan ang gusto mo. Sige, dito ako sa kabundukan. Yung pinili niya, yun ang papuntang Sodom at Gomorrah. At siya tuloy-tuloy, nanirahan na sa Sodom and Gomorrah. Pero sa Biblia, but the people of Sodom and Gomorrah are wicked. Ngunit ang Sodom at Gomorrah ay masasama. Tira ba? Yan dapat. Maano tayo sa pagpipili. Dapat marunong tayo sa pagpipili ng lahat ng mga bagay-bagay natin. Di bali na hindi magandang lugar na puntahan mo, basta hindi ka napapalayo sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Di ba? Di bali na piso-piso ka lang, basta lagi ka nasa presensya ng Diyos. Di ba? Sila doon sa mayaman lugar at naging mayaman talaga siya sa Sodom and Gomorrah. But nadamay sa kanilang masamang pag-uugali. Kaya isa sa mga reason bakit ayaw pa nila umalis because of involvement in the life of Sodom and Gomorrah. Involved sila pamumuhay doon. Genesis 13 kanina nabasa na natin. Diyan sa Genesis, sila ay hindi pa agad umaalis dahil involved na sila doon sa buhay doon. Sa mga naninirahan doon. Ang sabi nga sa 39, ako na lang magbasa. Ayan, yung pagpipili nga, yung sa 39, pinapili niya si Lot ni Abraham. O pinili niya doon sa bandang Sodoma. Pero, muntik na sa mapahamak doon. Salamat na lamang dahil ang kanyang kapatid na, ang kanyang tiyo na si Abraham, ay hindi siya binitawan sa panalangin. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Hindi siya binitawan. Kaya, nahabag pa rin ang Diyos sa kanya. Pinagpala ka, pag mayroon kang mga loved ones sa mainit paglilingkod sa Malapinon, ikaw, kadamay ka sa kanilang protection at pagpapala. Amen? Kaya yung mainit yung kamag-anak, kayo ng mga, kahit kayo nanonood sa inyong mga sa bahay ninyo,
Huwag yung hadlangan yung mga kamag-anak ninyo na naglilingkod ng totoo dahil kadamay ka sa pagpapala nila. Amen? Damay ka. Kaya si Lot ay iningatan ng Diyos dahil ang kanyang tiyo ay matuwid. Oh. Yan ang mga dahilan. Bakit sila ay nagpapaliban ng mga tao, nagpapaliban sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa utos ng Diyos, nagpapaliban sa pagsunod. Isa ay worldly entanglement. Involved sila sa mga gawain ng sanlibutan. Ikalawa ay family care. Pag-alala sa pamilya, isa yan. Matthew chapter, Luke 9:59 to 62. Pakibasa. Family care. Masyadong kinikare yung pamilya. Kaya, nahuhuli ang pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Luke 9:59 to 62. Kindly read. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 9, versikulo po ay 52 hanggang sa 59. At nagsugo ng mga... 59 hanggang 62. Hanggang 62 po. 59 hanggang sa 72, praise the Lord. At sinabi niya sa iba, sumunod ka sa akin. Datapwat siya'y nagsabi, Panginoon, tulutan mo muna akong makawi at mailibing ko ang aking ama. Datapwat sinabi niya sa kanya, pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Datapwat yumaon ka at ibalita mo ang kaharian ng Diyos. At ang iba na may nagsabi, susunod ako sa iyo, Panginoon. Datapwat pabayaan mo akong magpaalam muna sa mga kasangbahay ko. Datapwat sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro ay lumilingon sa likod, ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Amen. Palapakan natin, Malapino. So another reason bakit hindi ang iba lubusan sumusunod sa kalooban ng Panginoon, dahil sa pag-alala sa buhay, pag-alala sa pamilya. Yan, ang sinabi diyan. Sa 59, ang sabi diyan. At sinabi niya sa iba, sinabi ng Malapino sa mga tao nandoon, sumunod ka sa akin. Datapwat siya ay nagsabi, Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Hindi masama naman makilibing, hindi masama. Pero pinapakita lang diyan sa talata na yan, ang kahalagahan ng pagsunod sa mga Panginoon, higit sa lahat ng bagay sa mundo. Amen? Higit sa lahat. Tatapot, sinabi niya sa kanya, babayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Tatapot, yumaong ka at ibalita mo ang kaharian ng Diyos. Tignan mo, nagpaalam yung binata para ilibing ko yung ama, pero hindi pinayagan ng mga Panginoon. Bakit? Maraming napapahamak na walang Kristo, mangaral ka ng Ebanghelyo, manalangin ka. Amen? Huwag mahadlangan ang spiritual life mo dahil lamang sa mga bagay na nangyayari sa mundo. Mahal. Ganun kahalaga, ganun ang mahal na Panginoon. Ganun sa kang papahalaga ng gospel. Ating mahal na pastor, yung kinuha kayang kapatid, si Judge Charles Almeida sa Amerika, hindi nga pumunta ating mga pastor. Hindi pumunta. Hindi naman, ibig sabihin na bawal pumunta. Kasi, ang mga pastor, ayaw niya ma-distract yung mga gawain. Kanyang prayer. Ayaw niya mabawasan. Amen? Kaya nagpadala siya ng tao doon para ayusin. Ganon pinalaga ng pastor ang gospel ng ating mahal na Panginoon. Diba? So, praise the Lord. Kaya, ganyan ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Pinakamahalaga sa litang bagay. Mahalaga sa pamilya. Kahit ang puso mo, mas mahalaga pa dyan. Mahalaga pa dyan ang paglilingkod mo sa ating pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Anong susundin natin? Yung maraming tao ang makarinig ng gospel ng ating mahal na Panginoon. Mas mahalaga yan isa lahat ng bagay dito sa mundo. At ang iba naman nagsabi, susunod ako sa iyo, Panginoon, datapwat, pabayaan mo akong magpaalam muna sa mga kasambahay ko. Diba? Susunod ako.
Sabi nung isang pero magpaalam muna ako. Susunod ka sa malit mo, magpapaalam ka pa. Nasagpuan mo na ang katotohanan? Kumbinsido ka na, tagalangit ka na? Wala nang pinakamalaga dapat sa atin, kundi yung gawin ang kanyang kalooban araw-araw. Amen? Paalam muna ako sa asawa ko kung papayagan niya ako magpuri. Ha? Papaalam ka kung payagan ka magpuri. Paano kung di ka payagan? Sinong Diyos mo ngayon? Asawa mo. Praise the Lord. Di ba? Puri tayo. Pwede ba magpaalam kung papayagan ako ng asawa ko magpuri? Sige, purihin mo lang asawa mo araw at gabi. Huwag ka na magpuri sa Diyos. Mas mahal mo pala ang asawa mo kaysa sa Diyos. Sa Biblia, mas mahal mo ang Diyos higit sa lahat. Ang sa Bible. Sa 62. 62, ano sabi niya? Datapwat, sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro ay lumilingon. At lumilingon sa likod ay karapat-dapat sa kanan ng Diyos. Wala na nag-araro. Yan ay talinhaga. Ibig sabihin tayo ay nag-aararo tayo ngayon. Amen? Saan? Sa vineyard, sa bukid ng Malapinon. Paano ka mag-araro? Nagpupuri, nananalangin, nagpapaste, nagkukrustada, naghahayo. Yan ang pag-araro dito sa panahon natin. Wala raw nag-araro, pagkahawak sa araro, lumilingon sa likod, ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Di mo na ka mag-araro. Literal na nag-araro, literal na farmer. Ay, mainit ang araw Di mo na ka mag-araro ngayon, saka na pag wala lang araw. Ay, maulan ngayon, di mo na ka mag-araro. Paano kung hindi titigil yung ulan, di ka na rin mag-araro? Ganon na ganon sa spiritual. Walang pagsubok, walang kalungkutan, walang trials, walang mga bagay sa mundo na magpapatigil sa paggawa mo sa kalooban ng Diyos. Yung pag-meaning. Kaya masaktan sa akin, dahil ako nagsabi niyan, salita ng Diyos yan. Lumilingin lo sa likod, ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ang paglilingkod pa sa Malapinon, tuloy-tuloy. May problema, walang problema, may pagpapala, wala. Tuloy ang pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Meron naman ibang Kristiyano, hindi mo na, nagpunta doon sa pa-counsel sa mga pastor, hindi mo na ako magsasamba. Bakit? Hindi, meron akong kinakakatisuran kasi. Hindi nagkwento, mga pastor, nagkwento. Alam mo kapatid, ganito yan. Meron sa ibang church, lumapit yung kapatiran sa pastor. Pastor, di mo na ako makakasamba ngayon kasi walang bantay sa aming kalabaw, sa bukid. Walang mababantay namin kalabaw, hindi ako makakasamba kasi kailangan bantayin yung kalabaw sa bukid kasi baka nakawin. Sabi ng pastor, ipadalangin natin yung kalabaw mamamatay para wala ka na mabantayan. Para makasamba ka. Ganun kahalaga. Di ba? Kalabaw lang yan. Ipagpapalit mo sa pagpupuri mo sa Diyos na buhay na naghihintay sa iyo ang langit. Pagpalit mo yung Diyos sa kalabaw. Nakakatakot na kaisipan yan. Parang hindi yan normal na kaisipan. Kalabaw lang, pagpalit mo sa Diyos. Kahit buong kayamanan sa Biblia ng mundo, hindi kaya ipagpalit sa Diyos. Sabi ng Biblia. Di ba? Sabi ng Panginoon, what shall it profit a man if he gains the whole world and suffers the loss of his own soul? Kahit lahat ng kayamanan sa mundo, wala ka mapapala. Kahit maging sayo lahat yan, kung mapapahamak ay yung kaluluwa.
Sabi, may kinakatisuran kasi ako. Gusto mo, hindi, wala nang kakatisuran. Opo. Sige, mauna ka na sa langit. Walang kakatisuran doon. Hindi man pastor. Sige, magnadadalo na ako. Natakot siya, baka pinalangin ng pastor, nakunin na lang siya. Gusto mo walang kakatisuran. Wala dito yan. Hanggang sa lupa ka, may kakatisuran talaga dito. Gusto mo lang kakatisuran, panalangin ka na mauna ka na. Hallelujah. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Dapat maintindihan talaga natin gaano kahalaga. Pinahintulot ang mga bagay na hindi maganda para hubugin ang puso mo maging puno ng pag-ibig. Mga praise the Lord. Hindi mapupuno ang puso mo ng pag-ibig kung wala kang ma-overcome na hindi maganda sa mundo na ito. Ganyan ang training sa Word of God. Gusto mo maging dalisin, love mo, marami kang masasalamuhan na hindi mo gusto. Kailangan matagumpayan mo yan para ang pag-ibig ng Diyos mabuo dyan sa puso natin. Diba? Say, praise the Lord. So, isa sa mga dahilan bakit nagka-procrastinate tayo, hindi natin agad nasusunod ang kalooban ng Diyos dahil sa mga pag-alala natin sa buhay, pag-alala sa pamilya. Siyempre, pamilya, mahal talaga natin yan. Pamilya mo yan. Di ba? Hindi mo pwede pabayaan yan. That's your family. You have to love your family. Pero pag Diyos ang pag-usapan, una ang Diyos kaysa pamilya. Amen ba? Ano mahal? Kami, nakarating kami sa pastoral house. Nakapasok kami dyan. Ako, 1983. Ang mga anak naman ng pastor, mga bata pa na nag-aral, hindi naman ang kailang pag-aral, hindi talaga tuloy-tuloy, putol-putol. Mas marami yung absent kaysa present sa school. Bakit? Pag may gawain, sabi ng pastor, absent kayo. Hindi ba? Ganon kahalaga sa ating mga pastor. Kaya naman ating mga pastor, pinagpala ng lubusan. Di ba? Nakita ng Diyos ang may mga pastor na hindi niya kaya pagpalit ang Diyos kahit sa kanino man. Kaya lalo siyang binigyan na maraming pagpapala. Nag-alala ka dahil baka mawalan ka. Hindi. Pag inuna mo ang malapay noon, pag nakita nyo sa puso mo, siya talagang malaga sa'yo. Hindi ka kukulangin, lalo kang pagpapalain. Ikalawang reason bakit iba hindi agad makasunod sa kalooban ng Diyos, because of unbelief, pag-alinlangan. The book of Acts chapter 17, verse 31 up to 32. Kindly read. Aklat po ng mga gawa, Kapitulo 17, talatang 31 hanggang 32. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw ng kanyang paghukom sa sanglibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao na siya'y buhayin niyang maguli sa mga patay. At nang kanilang marinig ang tungkol sa pagkabuhay na maguli ay nanglibak ang ilan. Datapwat sinabi ng mga iba, pakikinggan ka naming muli tungkol dito. Amen. Ayan, iba unbelief. Ayan. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katuwiran sa magitan ng lalaking kanyang italaga. Ito po si Pablo. Si Pablo nangangaral. Nangaral sa doon sa mga taga doon sa Roma yata yun. Mga iba dyan, mga hari pa yung iba pinapangaralan niya. Matataas ang posisyon sa gobyerno. Na para ni Pablo. Sabi niya, nagtalaga ang Diyos ng isang lalaki sa paghukom ng sanlibutan. Sino tinutukoy niya? Ang ating malapit Jesus. Our Lord Jesus Christ will judge all the living and the dead. Hatulan lahat. Na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhay niyang mag-uli sa mga patay. At ang kanilang marinig ang tungkol sa pagkabuhay na mag-uli, narinig yung pangangaral ni Pablo, ang mga patay mababuhay mag-uli. Nung marinig nila, ay nanglibak ang ilan, nanglibak iba. Nanglibak, hindi naniwala. Tatapos sinabi ng mga iba, pakinggan ka namin muli tungkol dito. Pakikinggan ka namin muli. Saka na, sige, pakikinggan ka namin uli. Iba hindi naniwala.
Iba naman, sige, saka na lang. Napatunayan na. Malinaw ang salita ng Diyos na ang mga tao ay mayroong pagkabuhay na mag-uli. Ngunit iba, hindi naniwala. Iba naman, pakikinggan ka naming muli. Sabi ng Biblia, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Hindi bukas, ngayon na ang araw ng pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Panghuling dahilan, yung iba naman, bakit hindi kayo makasunod sa kalooban ng Diyos? Ayaw agad sundin ang salita ng Diyos. Because of personal convenience. Acts chapter 24:25. Personal convenience. Ako sa Tagalog yan mamaya, para maintindihan natin, ibig sabihin nun. Acts 24:25. Magawa kapitulo po ay 24, versikulo po ay 25. At samantalang siya ay nagsasalaysay tungkol sa katwiran at sariling pagpipigil at sa paghukom na darating ay nangilabot si Felix at sumagot, ngayoy humayo ka at pagkakaroon ko ng kaukulang panahon ay patatawag kita. Amen. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Ayan po si Felix. Hindi ako nagkakamali, isang governor yan o hari ng panahon ni Paul. Isa po yan sa nakaharap ni Paul para siya i-examine. Dahil hinuli si Pablo. Hinuli siya sa pangangaral. Marami nagagalit sa kanya. Isa yan sa nakaharap niya si Felix, isang governor. Governor ng Roma. Ayun, nangaral si Pablo. Si Pablo walang pinipili. Kahit sino ka pa, sasabihin niya ang salita ng Diyos. Hindi niya kinahiya ang gospel. Sabi niya, I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation. Ang dala mo, kapangyarihan para maligtas ang tao, huwag ka mahiya, huwag ka mangimi. Sabihin mo. Hallelujah! Amen? At samantalang siya ay nagsasalaysay tungkol sa katuwiran at sa sariling pagpipigil at sa paghuhukom na darating, ay nangilabot si Felix. Nangilabot. Nangilabot si Felix. Totoo ang sinasabi nito. Totoo to. Naramdaman ko yung power ng Holy Spirit. Sabi ni Felix. Ngunit sumagot si Felix, ngayon, humayo ka, sabi niya kay Pablo, humayo ka. At pagkakaroon ko ng kaukulang panahon, ay ipapatawag kita. Personal convenience sa English kasi, sabi doon, when I have a convenient season, convenient, pag maayos yung panahon, pag maganda yung panahon ko, papatawag kita para pakinggan kita uli. Tama? Isa sa mga dahilan bakit hindi agad nasusunod ng mga tao o Christians ang kalooban ng Diyos, naghintay sila ng magandang panahon. Diba? Ay, saka na ako magsasamba pag wala na nakakatisod. Ay, hindi mangyayari yan. Dahil habang nabubuhay ang tao, may nakatitisuran talaga. Palapakan natin, wala pa ito. Saka na ako magsisimba pag meron akong sasakyan. Paano kung matagal ka ng sasakyan, nagkaroon ka ng sasakyan, pag simba mo, pagdating mo, wala ng tao. Bakit? Nag-rapture na pala. Hinintay mo pa ang karoon ng sasakyan. Di ba? Hindi convenience ang hintay natin. Maayos, convenience ang iyong kalagayan, convenient o hindi, kailangan ngayon na gawin mo ang kalooban ng ating malapay. Ganyan po sa Biblia. Hindi po titingnan yung pag okay na, pag maganda na yung aking, di ba? Pag okay na ang kalagayan namin, saka na kami magsasamba. Pag mayroon akong magandang damit, saka na ako magsasamba. Wala po doon. Ang paglilingkod sa mga Pinoon, hindi po titingnan ang kapaligiran o anumang bagay na nangyayari sa buhay natin. Ang paglilingkod sa mga Pinoon, kahit anong nangyayari, naglilingkod ka. Diba? Praise the Lord! Amen? Kaya, minamahal, sa pagbabalik natin mga Pinoon, ay may warning ang Biblia. At alam naman natin na tayo ngayon ay nasa huling panahon. Sigurado yan, walang alinlangan. Iba nga,
Iba, palamig-lamig na. Wala na, maluwag na ngayon. Maluwag na ngayon. Pero kung nagbabasa ka ng Biblia, lalo ka dapat kabahan. Lalo ka dapat magpakainit. Amen? Diba? Maluwag na ngayon. Luwagan na rin natin ating pagsusunod sa kakulban ng Panginoon. Hindi. Sa Biblia, sabi naman ng Biblia, when they say peace and safety, then sudden destruction. Diba? Sabi ng Biblia, pag sinasabi nila, kapayapaan at safety, kaligtasan, sabi ng Biblia, biglang darating ang kapahamakan. Kaya pag anak ng Diyos ka, hindi ka dapat tumitingin sa magulo o safe, hindi. Lagi kang handa sa paglilingkod sa ating malapit. Lalo na sa end time, sa panahon natin ngayon, naku po, nandito na tayo sa pinakahuli, minamahal. Malinaw ang Biblia. Malinaw ang nangyayari sa mundo. Minamahal. Ngayon, titingin tayo sa mga, dito, lamig-lamig tayo sa paglilingkod. Minamahal. Hindi po yan ang gusto ng mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon, lagi nag-warning sa atin, maglingkod ka ng may katapatan. Be faithful, and I will give you the crown of life. Ito yung warning ng Panginoon sa panahon natin. Luke 17, 28, 30. Kailan mga sayer natin? Pakihanda. Lucas 17, 28 hanggang 30. Dito po sa aklat ni Lucas 17:28 hanggang 30. Gayon din naman kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nangagbibili, sila'y nangagtatanim, sila'y nangagtatayo ng bahay. Datapwat ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre at nilipol silang lahat. Gayon din naman ang mangyari sa araw ng anak ng tao ay mahayag. Amen. Tingnan mo, inamahal. Kakatakot yan. Hindi naman kung paano ang nangyari sa mga karawan ni Lot. Itong karawan ni Lot, diba? Binasa natin kanina. Si Lot ay nandoon sa Sodom and Gomorrah at yung mga tao doon ay puro masasama lahat. Si Lot po ay nasasaktan sa mga nangyayari. Pero wala sa magawa. Dahil siya lang at ang kapamilya nila ang may takot sa Diyos. Lahat ng mga nakatira doon, puro kasalanan ang ginagawa. So ganun din sa pagbalik ng Panginoon, halos lahat ng tao sa mundo, wala ng panahon sa Diyos. Ganun lang ang pagbabalik ng Panginoon. Pero yung mga tinawag ng Diyos katulad natin, katulad ninyo, yun na lang ang mananatili na naglilingkod sa malapit, sumusunod. Baka nga pati Kristiyano, iba, baka mahila pa. Dahil nakasulat sa Biblia, even the very elect will be the same. Baka yung mga pinili ay dadayain pa ng kaaway. Dadayain pa ng mundo. Kaya ingat talaga kayo. Bilamahal, ingat tayo. Dahil nandito ka na, dinala ka na ng malapit para iligtas, pero mag-ingat ka. Amen? Karawan si Lot. Anong nangyari sa karawan ni Lot? Pareho daw sa pagbabalik ng malapit sa panahon natin. Karawan ni Lot, anong ginagawa ng mga tao? Sila ay nagsisikain. Hanggang ngayon. Kahit saan ka dumaan dito na kainan, puno ng tao eh. Diba, dumaan kami sa drive-thru dahil sa sobrang gutom namin. Hindi kami kumakain, may pinuntang kayo malayo. Hindi rin kami nakakain dahil ang pila ang haba. Sabi ko, doon na tayo. Huwag na tayo mag-drive-thru. Ang haba ng pila. Ayan, puro kain yung mga tao. Kita mo yung mga tao kumakain, lalaki na ng tiyan, kain pa rin ang kain. Parang walang sawa sa pagkain. Hindi masama kumain. Kumain ka na kumain kung gusto mo. Pero, huwag mong kalimutan kumain ng espiritual na pagkain. Yan sa Biblia, nagsikain. Puro kain, puro kain. Sa mga Kristiyano, hindi kasalanan kumain. May pagkain ka, pagpapala yan. Kumain ka ng kumain. Amen ba? Inamahal?
Pero panahon ng fasting, mag-fasting tayo. Panahon ng fasting, iba, pag panahon ng kain. Kain ng kain. Pag panahon ng fasting, kain pa rin. Yun ang masama. Panahon ng pagmamount, panahon ng pagdadalamhati para makaluwa, ilapit ng Diyos, para kalagan sa kasalanan, kalagan sa karamdaman. Kaya mga Kristiyano, kailangan magdalamhati. Nasa Biblia nakasulat, pag hindi magdalamhati ang mga Kristiyano, hindi ka kalagan ng Diyos yung mga unbelievers. Kaya pag sinabi, fasting, sabi, sige, kain tayo. Kain tayo lahat. Fasting tayo. Kain pa rin ang iba. Hindi ganyan sa Biblia. Pag anak ka ng Diyos, hindi na ikaw nabubuhay sa sarili mo. Gawin mo. Niligtas ka para in-expect ng Diyos, maging kabahagi ka sa pagliligtas ng ibang mga tao. Kaya dapat maintindihan natin ang buhay Kristiyano. Pag Kristiyano na tayo, hindi na tayo ang nasusunod. Diyos na ang nasusunod. Sinabi naman ng pastor ng araw, mga workers, krusada. Alam nga yung ibig sabihin pag krusada, fasting talaga. Kahit ayaw mo, kahit hirap ka, gagawin mo. Bakit? Sinabi naman ng God eh. At saka, mapapabuti ang buhay mo pag nagpa-fasting ka. Tutugunin ng Diyos ang prayers mo, magiging malapit ka. Lalo kang magiging banal at matuwid sa harapan ng Diyos. Amen? Kaya kami noon, pag sinabing fasting, nag-agawan kami sa fasting eh. So, yung mga pastor, sige, sino gusto mong fasting? Taas ang kamay. Taas ang kami lahat eh. Wala rin naman pagkain eh, di fasting na lang. Parapayan natin mga kamay. Hallelujah! Wala rin makain eh. Salamat sa walang makain dahil masarap pala mag-fasting. Purihin ang ating marapit. Pero ngayon malalaki na kami sa pastoral. Naintindihan na namin, kahit may pagkain, fasting pa rin. Bakit? Masarap magsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Masarap yung may sakripisyo talaga. Yung pinapatay mo yung laman, masarap yan. Nalulugod ang Diyos, sumasayo ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Ayaw ko ba, bakit may mga Kristiyano takot mag-fasting? Pag sinabi, beach tayo, kailan, naku, puno, sigurado, sasakyan. Sigurado yan. Pag sinabi, fasting tayo, ayaw ko kung may sumipot, kahit isa. Kung mayroon man sisipot, ano pa, paiyakan pa. Kailangan mo mapakawa, mag-fasting na kayo, please. May krusada tayo. Pero sa nakaunawa sa kalooban ng Diyos, kahit na ano mangyari, magpa-fasting tayo talaga. Bakit? You understand the will of God. Salamat sa mga kapatid natin. Marami nagpa-fasting dito. Iba, galing pa sa iba't ibang dako, nagpa-fasting sila. Bakit? May event ang darating sa birthday mala pastor. Event yan, na malaki. Marami naliligtas sa birthday mala pastor. Bakit? Yun ay pag-celebrate ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoong Yesus. Kaya nagpa-fasting. Parang krusada yan. Makakarating dito, ang dami nagpa-fasting. Mga kapatiran natin, all over, NCR, iba't iba mga dako, nakakarating. Bakit? Nakikiisa sila. Naintindihan nila na kung hindi sa pagpapastay mga pastor, baka wala rin sila dito. Kaya bilang gratitude, gawin din natin para marami rin makarating sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Di ba? Ang mahal na pastor, di ba? Grabe yung pagsakripisyo. Fasting, prayer, buwan na binibilang, halos sa mga anak, pamilya hindi nakikita, nakipag-ugnay lang sa Panginoon. Pero, alang-alang sa ikaliligtas ng maraming mga tao, ginagawa. Kaya lalong pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Nabubuhay tayo hindi lamang sa sarili, nabubuhay din tayo para sa Diyos, higit sa lahat, at sa kapwa natin. O yan ang nangyari. Sila ay nagsisikain sa panahon ni Lot. Sila ay nagsisibili. Wala namang masama magbili. Yun lang ginagawa ng mga tao noon eh. Masama siguro yung bili ka lang bili, wala ka naman pambili. Siguro masama yun.
Baka pagpasok mo sa mall, pinasok mo yung isang bagay, nakalimutan mong bayaran, baka mahuli ka pa doon. Nangyari na sa akin nung araw. Hindi ko na ba sinasadya? Yung ano ng cellphone, hindi cellphone, yung ano lang, yung lalagyan ng cellphone. Namimili ako, nailagay ko sa ano, nakalabas ako doon sa tindahan, sa SM nung araw, SM Fairview. Nakalimutan ko. Yun pala, nakatingin sa akin, ano, sinundan ako ng guard. Upo ako doon sa labas. Umaya, hinuli na ako, dinala ko doon sa ano, inimbestigahan ako. Hindi ko kayo naman, common sense. Ba't ko nang pag-interesan yan? Hindi ko talaga sinasadya yan. Kung kukuha lang ako dito, di yung marami na. Ba, inimbestigahan ako. Hindi ko ayusin nyo, ha? Ba, talagang inaano ko. Ayaw ko palabasin. Mabuti na lang, kahit paano nakagawa tayo ng paraan. Inano ko sila, sinaiwar ko. Umaya, sabi, sige sir, bayaran nyo na lang yan. Binayaran ko na lang yung ano ko. Yung nga lang, dinoble yung bayad. Ibig na babayaran ko 100, siningil ako 200. So okay lang. Ganon minsan, nangyayari sa atin, minsan, napagbintangan tayo, di naman natin sinasadya. Ganon talaga buhay natin. Pero, ang importante, hindi tayo tumitigil sa pagsunod sa kalooban ng ating malapay. Sila ay nangagbibili. Sila ay nangagtatanim. Sila ay nangagtayo ng bahay. Yun ang panahon nila. Hindi masama magbili, hindi masama magtayo ng bahay. Pero, ang pinakita dyan, bakit ganyan daw ang panahon natin? Yung mga tao, walang panahon sa Diyos. Puro lang sa mga bagay sa mundo. Yan ang tinutumbok. Hindi mo masama bumili, ha? Hindi mo masama kumain. Ang problema, yung mga tao ng panahon noon, at ngayon, bago malik yun, ganun din ang ugali. Walang panahon sa Diyos. Puro lang sa mga bagay sa mundo. Pero tayo, nakaintindi, minamahal, may time tayo. Marami yung time natin sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Natapat ng araw na umalis Sodoma si Lot. Pagkalabas ni Lot sa Sodoma at Gomora, 10 na kanyang pamilya, ay umulan sa langit ng apoy at asupre at nilipol silang lahat. Ganyan na ganyan sa pagbalik malapit in our time. Paglabas natin dito sa mundo, pag-alis natin dito, pagkuha sa atin sa alapaap ng rapture, pagdagit sa atin, biglang mawawasak ang mundo. Kaya sabi sa 30, gayon din naman ang mayayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. Ibig sabihin, pagbalik mo na Pinoon, ganun na ganun mayayari. Pagkadagit sa atin, the world will be destroyed. Ganun ang Sodom at Gomora. Paglabas nila, hindi pa sila nakakalayo. Pinag-ulanan agad. Nakita pa nila, di ba? Nakita pa nila. Narinig pa nila yung pagsabog ng lugar. Kaya ang sabi ng anghel, walang lilingon. Di ba? Narinig nila eh. Di pa, numatakbo pa sila. Pinaulanan ng apoy at sopre. Ganun na ganun ang pagbalik malapay noon. Paglabas natin, automatic yan. The world will be destroyed. Tayo lang hinihintay ng Diyos na umalis dito. Diba? So, praise the Lord. Amen? Nung narinig yung asawa ni Lot, yung pagsabog, bigla sa lumingon, napahamak siya. Kaya ang utos ng mga Pinoon, huwag tayong lumingon. Ibig sabihin, huwag mong mamahalin ang iniwanan mo na. Yung mga bagay dito sa mundo, huwag mong bibigyan ng halaga. Pahalagahan mo yung may-ari ng lahat ng bagay. Amen? Wala po masama, may mga bagay kayo sa mundo. It is not bad to have good things in this world. Pero, pag mahalaga sa iyo yan, kisa sa Diyos, yan ang masama sa harapan ng Malapinon. Marami sa ating pinagpala, wala masama dyan. Pero, higit sa lahat, dapat, pinakamahalaga sa iyo, ang pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Jesus. Maraming mga pagsubok na dinadaanan dito. You have trials, struggles, and suffering. Amen? Hindi nawawala yan dito. May mga ibang mga Christians, pag mayroon ng mga
Pagsubok, malamya na kailang paglilingkod. Hindi ganyan inasahan ng Diyos. Inasahan ng Panginoon, lalo kang masigasig kahit na may pagsubok. Hindi na babago ang iyong pagmamahal sa ating mahal na Panginoon Jesus. Kaya pinagpala tayo dahil pinakita ng man of God, ating mga pastor, beloved family, paano sundin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Alam mo, mga isang buwan na ako, laging balisa ako, pinamahal. Ito, testimony ko lang bago habang hinahanda yung mga umaawit. Kaya itong napili kong topic ngayon, kasi ilang buwan na ako, lagi akong balisa. Halos di ako, konti lang tulog ko. Kagabi nang nangusap sa akin, Malapinon. Kaya pala, ganon, ang mensahe sa akin, Malapinon, lahat ng mga kamag-anak mo, mga loved ones mo, hayuan mo. Kaya pala, lagi akong balisa. Kasi, wala na akong time maghayo sa mga kamag-anak. Isa lang ibig sabihin yan, malapit na ako bumalik. Gusto ko ang mga kamag-anak ninyo maligtas. Ganyan pala sa Biblia eh. Maniwala ka sa malapit, ililigtas ka, saan pa na yung sambahayan? Sino gagamitin para maligtas sa iyong pamilya? Sambahayan, mga kamag-anak mo? Sino? Ikaw. Humayo ka, puntahan mo sila. Pag ayaw maniwala, at least ginawa mo yung duty mo. Oh, kagabi, nangusap sa akin. Kagabi lang ako nakatulog ng mahaba. Kagabi lang. Nung sinabi ko, yes Lord, pupuntahan ko sila. Kahit iba, nalayo pa. Bigla ko nakatulog na mahaba, ang lakas ng pakiramdam ko. Kaya pala ilang buwan, lagi akong balisa, di ako makatulog. Ganito, dami ko naramdaman. Yun pala, nasa Bible, nabasa ko sa Biblia, pag ang Diyos may gusto ipagawa sa'yo, hindi ka mapakali. Yun pala, mayroon siyang ibig sabihin. Yung pag naintindihan mo na, doon pa lang ka magkakaroon ng kaginawaan. Kaya alam ko yung mensahe na yan, hindi lang para sa akin, para sa ating lahat. Amen? Huwag mo pabayaan ang kamag-anak mo. Hayaan mo makarinig sila ng gospel. Yung mga patotoo mo, yung mga himala na nakita mo, lagi sinasabi ng mga pastor yan, mga kamag-anak niyo, dalhin niyo, ipanalangin niyo, ipag-ayo niyo na sila para makakilala sa ating mahal na Panginoon. Kaya, talagang, malapit na malapit. Bakit gano'n pang-usap niya? Puntahan mo na mga kamag-anak mo. Ibig sabihin, di ba, silat, di ba? Sinabi nung Del Angel, sabi, puntahan mo yung mga in-laws mo. Magagunaw ang lugar na ito. Di ba? Right after, bumalik na, gumating ang pagparusa. So, ganun na, nasa huling panahon na tayo. Pag ganyan ang mensahe ng malapit, ibig sabihin niyan, He is coming very, very soon. Yan mahal, pinagpala tayo. Bago sa bumalik, inahanda tayo lahat. Pero hindi tayo pwede magpabaya, minamahal. Maging alerto tayo. Maging sensitibo tayo sa sinasabi ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Habang tayo maawit, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang panalangin, habang inawit tayo, tawitin ito, bago tayo manalangin. Sana pa po. Purihan natin. Gawin natin panalangin ang awitin ito. Hallelujah. So sing the song, let us prepare our hearts to the Lord.
Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Ang Diyos na pakabait, ating mahal na Panginoon. Kahit tayo nagkukulang, minsan nagkakamali tayo, pero hindi nagsasawa ang ating mahal na Panginoon. Lagi pa rin siya nandito sa atin, kasama natin. Hallelujah! Hallelujah, Jesus. Kahit kailan hindi tayo pinababayaan, kahit na may mga problema tayo, nandyan ang Diyos palaging kasama natin. Hallelujah! Ganyan kadakila ang ating mahal na Panginoon. He understands that we are just human. Intindihan naman natin na tayo tao lang. Tayo minsan may makahinaan. Pero, pag nakita niya, nagsusumikap tayo, nandyan palagi ang kanyang pag-aliw at pagpapala. Hallelujah! Hinamahal, huwag kayo magsasawa. Huwag kayo mapagod maglingkod. Kahit ano mangyari, maglingkod ka. Hallelujah! Praise the Lord! Dahil ang mahalaga, tayo'y pupunta sa piling ng ating mahal na Panginoon. Wala nang iyakan, wala nang karamdaman, wala nang kahirapan, walang kalungkutan. Tayo'y magmamana na buhay na walang hanggan. Yan ang pinakamahalaga. Ipinagpala tayo. Salamat sa mga pastor. Ginamit ang Diyos, like Mama Dear, family. Salamat. Na ginamit sila para tayo'y umibig sa Diyos higit sa lahat ng mga bagay sa mundo na ito. There is Jesus is the reason why we live in this earth. Siya ang pinakadahilan. Bakit tayo nandito? Bakit tayo nabubuhay ngayon? Siya ang dahilan, ang mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! 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 Manalangin tayo, ano mang kailangan ninyo. Napakabait na mahal na Panginoon. Hindi po nagtatangi ng tao, kahit sino. Basta ikaw ay lumalapit, sumasampalataya, pagpapalain ka niya. Sa manonood sa inyong mga bahay, Wilkes viewers, God loves you so much. As there is Jesus loves you. Ano man ang problema, dahil maraming pagsubok sa mundo sa mga huling araw, huwag kang hiwalay. Magpakahawak ka sa mahal na Panginoon. Hallelujah! Gusto niya kayo pagpapalain, kayo maging mainit, banal na maglilingkod sa araw ng kayong pagbabalik. Kung kayo mga may sakit, kaya kayong pagalingin, may problema, lulutasin ng Diyos ang ating mga problema. Ilagay po mga kamay sa ulo, lahat na may sakit. Wala kayong sakit, ilagay yung kalawang kamay taas. Manalangin tayo, so nang dalangin natin ginagala mga pastor. Pagagalingin kayo, lulutasin ang malapin yung problema ninyo. Malapin ni Jesus, so nang dalangin ng mga pastor. Pagagalingin mo may sakit tayong kapatiran, sampo ng mga webcast viewers. Lutasin mo ang mga problema. Ano man kailang mga kahirapan, ikaw maglutas. Heal the sickness and diseases. The Lord, we pray. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Aming sinasaway lahat yan ang kaaway. I bind you of Satan in the name of Jesus. Demons of sickness, demons of cancer, leukemia, diabetes, COVID, psoriasis. Inutusan kita. Lumayas ka ngayon din sa manak ng Diyos. In Jesus' name. Demons of sickness, I command you, be healed. Cancer, be healed. In Jesus' name. Sickness, be healed. Problems, be solved. In the name of Jesus.
be blessed in Jesus' name. Tanggapin mo pagpapala sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Naniwala ba kayo magaling na? Kayo pinagpapala na, taas ang kamay. Naniwala na pagpapalain ka. Pinagpala ka na. Sabi ka tayo 3 beses. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you. Minamahal na ako po muna kayo sa ating mga announcement. Wala man na tayong special offering. Ang ating pong gawain tuloy-tuloy. Titigil lang po tayo. Pag wala na tayo dito, nasa langit na tayo. Amen ba? Minamahal? Kaya pag wala mabigat na dahilan, yung sinasabi natin mga pastor, huwag talaga kayo umabsent. Dahil babalik ang mahal na Panginoon during gawain. May mga nagtitig sa akin, takot na takot sila. Ito'y foreigner. Wala na raw. Mamamatay na tayo lahat, sabi niya. Kayang text sa English. We will all die. Dahil grabe ng kahirapan daw sa mundo. Sobra na bilhin tumataas. Isip-isip ko, ikaw lang. Mo ko'y damay. Dapat may pananampalataya ka. Kaya magtaasan lahat yan, hindi ka pabayaan, sabi ng Biblia. Amen? Takot na takot siya. Araw-araw nagte-text. Sabi ko sa, please include us in the prayer, my family, ganito, ganito. We will all die because of the crisis. Mamatay daw tayo lahat. Ikaw lang. Sa isip ko, ikaw lang. Wala kang panampalataya. Pero isang araw gusto ko sa kusapin, huwag ka magsalita ng ganyan. Buhay ang Diyos. Amen. Makapangyarihan sa lahat. Tatakot ka sa mga pagkain, bilihin, nagtaasan. Magtaasan na lahat. Dahil pag nagtaasan lahat, tataas din tayo. Dadagitin na tayo. Papunta taas. Guys, sa Biblia, guys, sa Bible eh. Pag wala ng pag-asa sa mundo, lahat ng taas na, itataas ka na, dadagitin ka na tayo ng ating malapay. Okay, no problem. Hindi tayo dapat mag-worry. Mag-worry ka kung nagpapabaya ka sa paglilingkod, pero pag nothing to worry about, nandito ka sa katotohanan, nandito ang man of God, malapas na nalangin sa atin, walang ikaw dapat ikabahala. Araw-araw tayo, maligaya, nagpupuri sa ating mga pera. Overnight prayer natin sa Friday dito, 10 o'clock, then Sunday ito tayo. Then, San Alfonso, Sunday, meron po tayo noon Tuesday, puri natin ang Pilipino, so nandang na pastor, pinagpapala at mga gawain. Bukas may gawain tayo, may Bible study tayo sa Bukawe, Bulacan, na Mami Fe, mahal. Lunes, halos araw-araw may Bible study na tayo. Kaya, alam ko, malapit na may gusto niya kasi babalik na sa gusto niya, ipakalat ang Ebanghelyo. Yung pangungusap sa akin, napakalinaw, minamahal. Hayuan mo lahat ng mga kamag-anak, mga kapatid mo, kamag-anak, hayuan mo lahat. Talagang pagsabi ko, yes Lord, kasi mahirap iba, malalayo, iba, matigas ang ulo, iba, taga-usig. Kaya ayaw ko punta, taga-usig yung iba eh. Pero sabi ko, yes Lord, biglang lumakas ang katawan ko. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Talagang napakalinang pang-usap. Kaya lahat po tayo, our duty, kayo po, lahat po ng, kahit kayo nanonood sa mga bahay, anak ka na ng Diyos, ligtas ka na. Ang duty mo, mga kamag-anak mo, kaibigan mo, classmate mo, lahat, mga mahal mo sa buhay, higit sa lahat, huwag mong pabayaan. Puntahan mo talaga, hayuan mo, pangaralan mo ng Word of God. Muli na malapay doon. At sa Friday, dito po tayo naman sa itong overpay. Napakalabo ng bawat palambahan natin. Tayo tumayo na. Wala po tayo nakalimutan ang announcement. Tayo tumayo na sa ating pansamantalang paghiwalay. Beloved Brother Orlando Magaling sa ating closing prayer. Hallelujah. Praise. Naman, ang krusada natin ay hinihintay na natin yung eksakto na date. Basta third week, aprobado na ng mayor. Aprobado ng crusade natin. Kaya third week ng July. Kaya yung mga gusto na mag-fast, yung mga finalists, kapatiran, mga choir members, pwede na kayo magsimula. Kahit putol-putol, 3 days, o ganyan. Kahit putol-putol, may mahal. Para sa krusada ng mahal na Panginoon sa pangunguna ng ating mahal na pastor. Beloved, Orlando Magaling. Amen. Praise God. God bless po, beloved of Ordained Preacher. Mga minamahal, tayo magkasama na langin. O Diyos sa mga banal, sa kataas-taasan Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming
pinakamamahal panoso sa Panginoon at panalangin pagdoon ng aming beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida. Minsan pa mga Panginoon, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa matagumpay na pinagkaloob mo sa aming banal na gawain, sa aming Wednesday midweek service. Maraming salamat po sa paglangis mo po mula po pasimula hanggang sa huling bahagi. At maraming salamat po sa pagkilos ng iyong mga tamis ng banal na presensya sa aming kalagitnaan at higit sa lahat, sa ebanghelyo ng kaligtasan na amin napakinggan sa aming beloved mga aral ngayong hapong ito. Minsanan pa kung paano po kami pinag-ingatan patungo sa banal na gawain ito. Ganun din po ang aming dalangin na pag-ingatan po ang bawat siya hanggang kami makauwi sa kanilang tahanan na ligtas at maluwalhati. Ito po ang samot dalangin namin sa matamis at makapangyang pangalan Jesus. Amen. Praise God. God bless you, minamahal. We love you so much.